Sa pasimula, ang lupa ay walang hugis at walang anyo. Binabalot ng dilim ang kalaliman at ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa ibabaw ng tubig. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. At nagkaroon nga ng liwanag. Tinawag ng Diyos na araw ang liwanag at gabi ang dilim. Iyon ang unang araw. Sa ikalawang araw, ginawa ng Diyos ang kalawakan na pumagitan sa mga tubig, ang nasa itaas at ang nasa ibaba. Tinawag niya itong langit. Sa ikatlong araw, pinagsama-sama niya ang tubig upang lumitaw ang tuyong bahagi. Tinawag niya ang tuyong bahagi na lupa at ang nagsama-samang tubig na dagat. At sinabi ng Diyos, magkaroon sa lupa ng mga halamang tumutubo at mga punong namumunga. At nangyari nga ito. Sa ikaapat na araw, nilikha ng Diyos ang dalawang malaking tanglaw. Ang araw upang magbigay liwanag sa maghapon at ang buwan upang tumanglaw sa gabi. Nilikha rin niya ang mga bituin. Ito ang magsisilbing batayan ng mga araw, mga taon at mga takdang panahon. Sa ikalimang araw, nilikha ng Diyos lahat ng nabubuhay sa tubig at lahat ng uri ng ibon sa himpapawid. Pinagpala niya sila at sinabing, magpakarami kayo at punuin ng dagat at ang kalangitan. Sa ika-6 na araw, nilikha ng Diyos ang mga hayop sa lupa. Maaamot maiilap, malalaki at maliliit. Pagkatapos, nilalang niya ang tao ayon sa kanyang larawan. Isang lalaki at isang babae. Pinagpala niya sila at sinabing, magpakarami kayo at punuin ninyo ang buong daigdig. Pinagkatiwala sa kanila ang pamamahala ng lahat ng kanyang nilikha. Pinagmasdan ng Diyos ang lahat ng kanyang ginawa at ito'y lubhang mabuti. Natapos ng Diyos ang kanyang gawain sa loob ng 6 na araw at sa ika-7 araw, siya'y nagpahinga. Pinagpala niya ang ika-7 araw at itinuring itong banal. Sa dakilang kwento ng paglikha, makikita natin ang kapangyarihan ng Diyos, ang kanyang kaayusan at ang kanyang pagmamahal. Sa bawat puno, sa bawat bituin at sa bawat may hininga, pinapaalala sa atin ang kamay ng Diyos na maingat na humubog sa lahat ng bagay. Lahat ng kanyang ginawa ay mabuti at inaanyayahan niya tayong mamuhay sa kagandahan at kaayusan ng kanyang nilikha.